Agree po. Tama. Agree lang na agree. I fully agree. At yun po ang pipilitin natin gawin. Second point ko po, matagal nang sinasabi ng mga taong bayan, ang dami po mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba. Tapos, Tama. Alam niya yan eh. Kumbaga nakikita, nababalitaan, kung hindi nababalitaan, na nachichismis o sinasabi sa kanya. Ganun po yun. sinisemento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami naming kalsada na hindi pa nga na simento eh. So yung iba, nagpapalit na ng simento, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng taga DPWH is that nakaprogram na kasi yan. Yan ang problema. Tao pa rin, di ba? Nakaprogram na kasi yan. Ang hirap kasi, okay pa yung kalsada, sinisira na para may papapalit at panibagong na naman, kurakot na naman ang gagawin nila. Ganyan po ang mga politiko. Talagang gusto lang may may makita lang na may ginagawa, may project, pero overpriced. Repair lang, pero overpriced po. Di ba po ang program naman, tao naman ang gumagawa. Di pwede ring baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Secretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Hindi lang sense. Kailangan may pangil. Dapat may pangil ang DPWH. Kagaya mo, Secretary Dizon, kailangan magkaroon ka ng batas dyan at maging mahigpit ka dyan. At syempre, kailangan mo ng pangil dyan para madisiplina yung mga DPWH na yan. Pero talagang dapat halimbawa, nabalitaan ko nga di ba? Nag-resign na yung mga empleyado, 100% na raw. Ngayon, kumbaga i-screen mo na lang. Tama yun, yung ginawa ni Secretary Dizon. Pinag-resign niya lahat yung mga tao. Pero yan po. Ayan po, mga kababayan. Eto. At mag-isang binubuno o tinatawag nating mag-isang sinasagot o hinaharap ni Secretary na bago na walang iba kundi si Secretary Dizon. Ang appropriation sa Kongreso, ang budget para sa DPWH. Ngayon, dahil siya lang mag-isa, lumalabas na si bagong Secretary DPWH, Dizon, ang naglilinis ng kalat na naiwan ni dating DPWH Secretary Bonoan. Ganun po kalupit. Wala tayong magagawa. Secretary Dizon, kurap na tao yung pinalitan mo. Kaya ikaw na ang maharap ngayon sa harap ng mga congressman. Di ba? Maliwanag, di ba? Kaya nga, nag-resign diyang dating DPWH na secretary na si Bonoan Kasi umiiwas na sa mga katanungan, lalo na dyan sa Kongreso, sa appropriation budget, deliberation, dahil hindi natin masabi, pero mauungkat ang baho niya. Kaya wala siya dyan ngayon sa budget deliberation. Na kung saan at maraming katanungan ang dapat niyang sagutin, di ba? Hindi lang nasa palagay ba natin ay siya lang ang pinakamataas diyan sa may maraming alam na kabalaspugan. Baka nga kapag siya ang nandyan maraming tao na malalaking isda ang involved na madidiscover, di ba? Kaya nga kay Secretary Dizon ay puro mga plano ng pagbabago na ang pinag-uusapan nila ay dyan about sa futures year 2026. Ngayon, saan ba patutungo ang usapan na ito ng GAA 2026? Siyempre, dapat may patunguhan yan. Dahil kailangan hindi magaya sa 2026. Kung magagaya lang sa hindi pala magagaya sa 2025. Pero kung magagaya yan sa 2025, wala na.
Walang kwenta ang 2026. Kumbaga, re-enactive na yung yung 2026 at 2025. Kumbaga, tama, yung 2025 re-enactive na sa 2026. Eh di walang kwenta. Puro laman ng kabalastugan, corruption, di ba? Kaya ang una nilang pinag-usapan ay hindi na nila priority ang ibang mga flood control na hindi naman binaba sa isang lugar. Siyempre, ikaw ba naman, yan ang una nilang tinitingnan. Kumbaga, diyan nagsulputan yung mga ghost project di ba? Yung sa walang binabaha. walang kwenta. At ito, ang pangalawa, zero bidding sa mga project sa DPWH. At syempre, hihimayin nila sa hustong sisilipin kung saan ang mas priority na dapat magkaroon ng bagong kalsada sa mga probinsya na hindi yung may kalsada na ay pilit na sinisira ulit at papalitan para lang may masabing project. Diyan po nagkakaroon ng corruption. Bagay, masabi lang ng may project pero ang mumura ng mga substandard ng mga materyales dahil ang mga kickback at porsyento na kinukuha ang lalaki. Kaya pagdating sa real project, sa subcontractor, wala nang matitira. Puro mga tinipid na materyales na lang, di ba? Siguro nga, totoo di mano na sa usapan ay mayaman na rin si nito, di ba? Sana sa GAA 26 sa 2026 ay kuminhawa naman ang kalooban ng ating mga kapwa Pilipino pagdating sa baha. Lalo na yung mga biktima ng laging baha. Araw-araw na lang sila nagsasakripisyo. Kumbaga hindi lang pagkatapos ng baha, sa sakripisyo yung maglinis. Isang katerba na burak ang pumasok sa bahay nila. O di maglilinis pa. Eh di yung mga bata na anak nila hindi na makakapasok, di ba? O di ba? Ano nangyari? Nababaliwala na yung pag-aaral ng mga bata dahil lang diyan sa baha. Tapos maglilinis pa, katulong yung mga bata. Hindi na nga sila nakatulog, hindi pa nakapasok sa eskwelahan. O yun ang problema. Karugtong na yan ang mga problema dyan duktong-duktong yung mga problema. Pero hindi lang mga biktima ng baha, di ba? Ang napiperwisyo. Kahit yung mga hindi biktima ng baha. Kasi, saan ba sila dadaan? Doon din sa mga lugar na mga daanan na kung saan binabaha, di ba? Di sakripisyo rin yung mga taong hindi binabaha. Kasi dadaanan nila binabaha di ba? Kumbaga, perwisyo sa daraanan ng ating mga kababayan ang mga baha. O yan, di ba? Yan ang sakripisyo. Kahit mga hindi binaba, sinasakripisyo. Lahat tayo magsasakripisyo dyan. Kaya ganyan. Kaya galit na yung mga tao, di ba? Sana wag mangyari yung nangyayari sa Indonesia dito sa Pilipinas. Kaya yan po, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang video. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kung baka super highway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gi-chop-chop yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga... Yan yung mga pondo, sinap-chop din. Kumbaga ang lalaki ng mga nawala sa big ticket Big ticket pa lang nawala na di yung mga maliliit na pondo, di sa maliliit na pondo rin ng mga project na chachap-chap din. Ganun po yan. Proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? Walang iba. Ba't hindi
Sana tamaan ng bato-bato sa langit, no? Tamaan ng wag magalit. Yan o, yung mga nasa harap mo, ungap. Yung mga congressman dyan. May mga crooks dyan. Hindi mo lang alam, pero alam ko, may tinamaan dyan. Yung mga iba dyan, wala, di ba? Eh, yung mga iba, dating congressman, nagtatago na. Di ba? Yun yun. So I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 22, 23. Honorable Sir. 23 to 24. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. Kaya pinagbabawalan ha. Halatang may oras na. Kumbaga may oras din pala sila dyan. Pero hindi nagpatinag si Congressman Ungab. Talagang tinuloy niya. Oh. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina if channel improvement. Second, Malamang Pasig Marikina. Nandiyan dyan yung hawak ni Diskaya, ni Sara Diskaya. Di ba? sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. O dapat nandiyan si Bunuan para dyan siya mapiprito. Kumbaga maiihaw siya dyan sa mga tanong ni Ungab. Sayang talaga hindi nag-resign na agad eh. Pero kung hindi lang nag-resign dyan, baka yan, ay inaasahan natin. Piprituin siya dyan. Kaso talagang may pinagtatakpan eh. Di ba? Kaya nga mautak din yung tao na yan. Nag-resign eh, para wala na siyang maisagot. Pero pagka once na may papatunayan ng mga investigasyon ng dependent ni President, ewan ko lang. Barang ano na rin eh. Kumbaga takipan na lang eh. Wala na rin kredibilidad yung ni Pangulong Marcos eh. Yung administrasyon na to eh, wala rin eh. Kaya eto si Secretary Dizon na lang, tinutuloy niya na lang yung Kaso ang problema, pinasa na rin sa investigasyon na independent ni PBBM. Sayang lang talaga eh. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kaya nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long-term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long-term project. Saka ito, may study talaga. Oo, talaga naman. 2 taon. Tapos sa 2 taon na yun, ang laki na ng nakurakot ng mga kontraktor. Yung mga kontraktor na nagpapairam ng lisensya. Sila yung mga malalaki nakakuha. Yung mga maliliit na lang sa mga subcontractor eh. Kawawa naman yung mga subcontractor din eh. Talagang tinipid yung mga materyales eh. Wala naman sila magagawa na eh. Yung pondo chinap-chap eh. Kinuha ng mga kontraktor na kongresista pa. Malamang. May kongresista na maaaring na syempre pag-aari niya yung construction at may-ari niya rin yung nagbebenta ng supplier ng materyales. Yun, ang laki ng mga nakuha nun. Kaya pagdating sa subcontractor, wala na. Kompleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH, Madam Chair. Thank you very much, Honorable Sidungab. Sir, tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga delay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan at pipilitin po namin, no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po yung mga Okay lang na madelay basta sigurado yung yung 2026. Kumbaga minamadali nyo. Kaya yung mga iba dyan sa bagay, pag may delay, nandiyan na yung mga nag-i-insert. Kaya nga nade-delay di ba? Nangyari sa GAA, di ba?
Tagal, di ba? Na insert ng insert na ang program. Yan. Kaya minamadali naman para hindi na makalusot yung mga nag-i-insertion dyan. Mga sindikato ng insertion. Kamukha po ng Davao Summer Bridge, halimbawa. No, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na Floran-assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po, talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign-assisted projects natin for 2026. Oo, marami rin talaga na marami rin talagang hindi lang flood control ang project yan, DPWH. Okay, yung mga pagpapatayo ng school, building, DPWH, yan din ang ipa-priority nila dapat. Kawawa na yung mga estudyante, sira-sira pa yung mga bangko nila. Imbis na pasulong ang edukasyon natin, lalong nalulubog. Paatras tayo eh. Ngayon sa ibang bansa, naunahan na tayo sa mga edukasyon. Tingnan nyo, marurunong na mag-English yung mga ibang mga Asia. Dati hindi marurunong yan. Ngayon, mas magaling pa sila mag-English ngayon kaysa sa atin. Thank you. Yung dalawang question, kahit later nyo na lang sagutin. Thank you. The next interpellator from the majority, Honorable Adrian Amatong. Thank you very much, Mr. Chair. To Secretary Vince Dizon and to the entire DPWH organization, good morning. And thank you very much, Secretary, for accepting the challenge. It is a tall challenge, but I hope you are up to it because we need the reforms na sinusulong mo. We will support you as much as we can. Sana nga po ay umabot sa baba yung reforms na sinusulong mo kasi for so long parang nawawala na ng yung mga tao natin kasi iniisip nila nawala na yung tiwala niya sa gobyerno. Nawawala na ng gana at nawawala na ng tiwala sa gobyerno. Wala nang tiwala talaga. Yung hindi lang nawawala ng gana. Wala na talagang gana. Wala na talagang tiwala. Dahil sa ginawa ni PBBM. Yung tumitingin sa corruption, tinanggal niya eh. Diba? Sa lahat yan kumbaga si PBBM lahat ang may kagagawan niya. Talagang pinagbibintangan na talaga si PBBM. Dahil mahina nga na Pangulo, di ba? Kumbaga dati hindi niya pinapansin yan. Sinabihan na siya ni Sara Duterte kung ano yung mga nangyayari diyan kurakutan diyan sa kangkukan diyan sa Kongreso Hindi niya pinapansin. Ngayon niya lang pinansin. Pero huli na. Kumbaga may dalawang taon pa siya. 'Di ba? Para maayos. Pero ano na yung magagawa at patatapos. Kumbaga tapos na yung termino niya, hindi pa tapos yung mga flood control. Yung mga school building, yung mga tulay, lahat ng mga infrastruktura dyan. Hindi pa tapos. Kahit na tapos na yung termino niya, sigurado ako. Pag may mga projects ng gobyerno, lagi nilang iniisip, nagkapera na naman. So hopefully, ito pong mga points ko, number one, gusto ko lang po sanang lagyan natin ng konting sense the way we spend our government money. Number one, lagi ko nirereklamo yung pag nagbabudget yung DPWH, yung panay, kung ano yung gusto nila, lagyan, yun, as against kung ano yung kailangan ng mga constituents natin sa baba. Halimbawa po sa akin, sa distrito ko, District 3 ng Zamboanga del Norte, ang dami pong mga nangangailangan na infrastructure projects, DPWH bilang number one sa mga infrastructure, lagi ko pong hinihiling na unahin yung mga kailangan at hinihingi. Yan dapat ang priority, di ba? Secretary Dizon, kailangan ng tulong mo. Yan, humihingi na ng tulong yung congressman via televised tsaka via live, di ba? Tsaka live, di ba? Hindi yung kumbaga di umano, balita ko pagkatapos nung hearing sa isang tabi yun, doon na nakiusap yung mga congressman na kurakot. Nakikiusap daw dati kay Bunuan, kinausap daw siya, di ba? Yun ang matindi ron. Ng mga constituents. Kaya lang, ang mas inuuna pa, yung sabi nga kanina, rock netting, yung widening, yung ano. Tapos kung titingnan yung sa kalsada ko, puting-puti yung National Highway, pero yung papasok naman, wala halos na mga kalsada. Ang daming Yung laki ng nakuha sa rock netting Grabe. Ang lupit ng mga taong kumbaga hindi na tao
Yung mga ganon. Laki na nakuha nila sa Raknete. Lupit. lang. That is why our province remains one of the poorest provinces because hindi naman natin pwedeng itulad yun sa mga urban areas na puro highway lang. Kaya nga po natuwa ako at medyo may nabago ngayon. Yung favorite na flood control, medyo, so wag na munang flood control, ilagay na sa ibang projects. Kaya sabi Oo, tama yan. Ganyan ang gawin ngayong GA 2026. Kaso huli na. Nakurakot na yung mga pera. Saka pa ngayon ginagawa. Eh kung noon pa ganito na ginagawa, 'di ba? Naging account transparent sa paghihiring ng appropriation. Dapat ganyan dati. Di ngayon, no? Kagaya kasi dati dumating yung eleksyon. Yun, balibasa kasi mag-e-eleksyon noon, kailangan nila ng pera. Yung panggastos sa eleksyon. Talagang pinilit nila, no? Grabe. ko, okay to. Yung mga kailangan namin ng mga kalsada, kasi naman po, hindi naman, sa DA kasi, konti lang ang budget for farm to market roads. Kaya nga po, hiniling ko ngayon sa DPWH, ngayon nga siguro yung pinakamaraming kalsadang papasok na naibigay, kasi nga tinanggal yung flood control, di okay po. So sana po, taon-taon ganon, kung ano yung kailangan ng mga tao, kasi ulitin ko yung sinabi ko sa DE ko, sabi ko, hindi naman yan pera ng DPWH eh. No, tama naman talaga eh. Dapat taon-taon yan, tuloy-tuloy dapat yan. Lahat ng mga urban ay yung mga probinsya nalalagyan na ng tamang kalsada. Dire-diretso haba ng kalsada, di ba? Minsan ang kalsada na sisira eh. Hindi kagaya sa mga kurakot na mga diyan, ng mga politiko. Okay pa yung kalsada, sinisira nila para lang may project na maipakita. Dapat yung mga probinsyang nangangailangan ng kalsada, yun dapat ang inuuna nila para madali ang pag-angkat ng mga agriculture. Hindi ba nila naisip 'yun? Kailangan sa ekonomiya 'yun eh. Pera ng taong bayan, so dapat ang masusunod yung kailangan ng taong bayan. Di ba po, Secretary? I fully Yeah. agree po. Tama. Agree lang. Congressman, I fully agree. At yun po ang pipilitin natin gawin. Second point ko po, matagal nang sinasabi ng mga taong bayan, ang dami po mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba. Tapos Oo, tama. Alam niya 'yan eh. Kumbaga nababalitaan, kung hindi nababalitaan, na nachichismis o sinasabi sa kanya. Ganun po 'yun. sinisemento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami naming kalsada na hindi pa nga na simento eh. So yung iba, nagpapalit na ng simento, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng taga DPWH is that nakaprogram na kasi yan. Oo, yan ang problema. Tao pa rin, di ba? Nakaprogram na kasi yan. Ang hirap kasi, okay pa yung kalsada, sinisira na. Para may papapalit at panibagong na naman, kurakot na naman ang gagawin nila. Ganyan po ang mga politiko. Talagang gusto lang may makita lang na may ginagawa, may project, pero overpriced. Repair lang, pero overpriced po. Di ba po ang program naman, tao naman ang gumagawa. Di pwede ring baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Secretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. So, hindi lang sense. Kailangan may pangil. Dapat may pangil ang DPWH. Kagaya mo, Secretary Dizon, kailangan magkaroon ka ng batas dyan at maging mahigpit ka dyan. At syempre, kailangan mo ng pangil dyan para madisiplina yung mga DPWH na yan. Pero talagang dapat halimbawa, nabalitaan ko nga di ba? Nag-resign na yung mga empleyado, 100% na raw. Ngayon kumbaga i-screen mo na lang. Tama yun, yung ginawa ni Secretary Dizon. Pinag-resign niya lahat yung mga tao. Pero pipiliin niya na lang. Kasi baka may background na anomaly ang mga tao dyan sa mga nag-resign di wag niya na pabalikin. Di ba? Mr. Chair, tama po yun. Natawa po talaga ako doon dahil tayo naman po bumabiyahe all over at nakikita din po natin yung gagi-gagi. No? At
makakaasa po kayo na yun ang gagawin natin. In fact po, ang Pangulo po natin ay nakipagpulong nung nakaraang ilang araw sa League of Provinces. At yung mga governors din po natin, yun po ang hiniling. Na dapat naman po ang governors, ang probinsya, ang LGU ay dapat involved, no, dito sa mga proyektong to. Unfortunately po, mukhang tinanggal po nitong mga nakaraang taon ang involvement. At ayun po ang inutos. Oo, yun. Siyempre, pagtungtong nung ni PBBM, ni Marcos Jr., tinanggal eh. Para hindi masilip yung, yung corruption. Ang tindi, di ba? Talagang mautak din ang ginawa nung, nung pinakaisda, yung pinakapating ng corruption dyan eh, no? Hindi nila kumbaga, do not touch sa mga, sa mga mayor. No? Ganun ang ginawa nila sa mga local, hindi nila pinapalapit sa mga, diba, walang involvement, di ba? Hindi pinako-coordinate. Ang lupit eh, di ba? Po sa akin, specifically ng Pangulo, kailangan po ibalik ang local participation. Ayun, tama. Dito sa mga Ibalik. proyekto natin. Para tama ho kayo, kung ano po ang Parang kailangan. kagaya kay Mayor Escumro rin, di ba? Nasisilip niya eh. Ngayon, nung manalo siya, nakita niya kung ano yung problema ni Chua. Di ba? Ang dami niyang pinagiba dahil sa kagagawa ni Chua. Ng probinsya, ng syudad, ng municipality, ng district, yun po ang dapat gawin ng DPWH. Tapos last point ko po, Secretary, minsan kasi hindi ko rin maintindihan how we allocate our budget. I'm sure politics plays a role also. But sana po, total, nabigyan naman kayo ng malaking authority ng ating presidente at mataas ang kanyang tiwala sa inyo. Sana kahit paano ma-manage natin kasi hindi ko maintindihan minsan ang nangangailangan ng mga probinsya at mga distrito nahuhuli pa doon sa budget allocation. Hindi, dapat coordination din ng mga congressman eh. DPWH, MMDA, lalo na yung mga mayor, yan, pakikipag-coordinate. Pag nagsama-sama kayo at nagko-coordination kayo dalawa, at lahat, apat, at nagkakaisa kayo, yan ang magandang gawin. Yan yung magiging tagumpay ng isang bansa natin at tagumpay na rin na magiging tagumpay pala ng ekonomiya. Di may matatapos na construction, may matatapos na tulay, flood control, kung ano man, yung mga building, di ba? Intindihan ko na meron medyo malapit sa dibdib, malapit sa loob ng mga position na nasa nandyan. Pero sana po kahit paano, halimbawa po sa amin, sa Zamboanga del Norte, sa 3rd District, nung nasimento na lahat ng national highway sa buong Mindanao halos. Kami yung huling-huli. Ay, maniwala kahit hindi, meron pa nga maliliit na portion sa amin ngayon na ngayon pa lang nasisimento. Tapos pagdating tingin natin sa budget, mababa na naman tayo. Samantalang yung iba times 4, times 5, times 6, times 7, times 10. Yan yung yung kickback eh. Yan na nga yung nakikita nila eh. Yung big ticket, yung mga malalaking na construction. Diyan sila nakakuha ng malalaking pera eh. Ilang percent? Di ba may 40, may 30%? Pagdating na lang sa inyo, 15%, 10% na lang ata eh. So while I understand there is politics involved, but baka naman pwedeng bawas-bawasan yung politics at total, malaki naman ang tiwala sa inyo at medyo brasuhin natin na maging fair naman. Wala namang eleksyon eh. Malamang, maganda na. Walang eleksyon eh. Tayo, total, hindi naman to pera ng congressman, pera naman to ng taong bayan, so dapat nakikinabang ang taong bayan. Thank you very much po. Opo, Mr. Chair, tama po kayo. In fact, natawa din po ako doon dahil nung tinanong ko din po yung tanong ninyo, hindi ko din po naintindihan yung formula ng pag-allocate. Pero makakaasa po kayo na gagawan po natin ng paraan. Hindi po ito magiging perfecto, pero dapat naman po maging mas equitable, no, para dun sa ating mga distrito, probinsya na mas nangangailangan. So, pipilitin po natin na i-minimize po ang subjectivity. Yan. Sana naman matupad yan, Secretary Dizon. Yung mga pinagsasabi mo, di ba? Aabangan po namin yan sa darating na mga araw na pag naging mabilis ay di talagang hahanga kami sa inyo at papalakpakan ka namin, di ba? Tandaan nyo, yung mga taong bayan ngayon nagagalit na pero nakakapagtimpi pa, di ba? Pero sa ngayon, dumating kayo at yan, inaasahan nila. Diyan sila umaasa ngayon kasi meron pa silang pag-asa eh. Meron pa kami pag-asa para sa inyo eh, na inaasa namin sa inyo. Huwag lang kayong kainin ng sistema. Di ba? Discretion. Para naman po masigurado natin na kung sino mga nangangailangan, yun po ang makakakuha ng budget. Salamat po.
Maraming salamat po, Secretary. I wish you well on behalf of my constituents. No. We hope you succeed. Because if you succeed, magbe-benefit po yung mga taong bayan. Maraming salamat po. Good morning. Ayan po, hanggang dyan na lang po. Narinig po natin at malinaw na malinaw, di ba? At napanood po natin ang buong video. Napangako ni bagong Secretary Dizon na nangangako na tutuparin niya ang lahat-lahat ng mga napagdebatihan nila dyan. Siyempre, yung congressman via satellite ay kumbaga live, nakikiusap. Yan ang ganyan, di ba? Ganyan na ganyan. Hindi yung nakatalikod yung mga taong bayan. Saka naman nakikiusap at gumagawa ng milagro. Tinitrador tayo ng mga politiko. Di ba? Hindi kagaya ngayon. Ganyan sa GAA 2026. Open na open sila sa mga public. Yung ginagawa nilang appropriation. Kaya yan po. Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po. At dyan po sa Lucky Pads, maraming salamat po. Akala ko ba?